Well, ang sa yung minimum version na sinulong namin ay pumapayag kahit isang national tsaka isang local, no? Aha. So kung halimbawa meron tayong sitwasyon na yung senador meron siyang isang kamag-anak na halimbawa mayor sa isang lugar, yun kahit kami medyo payag na kami doon. Although tingin ko mas ideal pa rin na bawasan talaga yung mga magkakamag-anak. Pero siguro yung sa sinasabi niyo, Bombo Justin, na yung pagpapatuloy ng mga pulisiya, mas hindi yung sa national yung yung kinalaman diyan, 'di ba? Mas yung ito nga sa lokal na dapat ang sinasabi ng mga kumukontra sa anti-dynasty ay para maipagpatuloy nga yung mga magagandang gawain o yung magagandang pulisiya ng isang miyembro ng isang mabuting mayor. Sana hayaan na tumakbo yung kamag-anak niya. Pero ang giit namin sa Anti-Dynasty Network, hindi naman kailangang kamag-anak yun magiging kapalit ng isang incumbent para maipatuloy yung mga pulisiya niya, no? Ang gusto nating makita ay bukod sa pagbuwag ng political dynasty, sana mapalakas yung iba't ibang mga sektor sa ating lipunan katulad ng mga political parties para sila na mismo yung magbibigay ng halimbawa kapalit dito sa nanungkulan at hindi na kailangang nakakabit sa isang apelyido yung mabuting mga pulisiya na sinimulan ng iba. So tingin ko, bagamat di ko naman tinatanggi na may mga mabubuting dynasties naman, mas mabuti siguro sa pangkalahatan kung ipagbabawal po natin yung pagpapalit sa isang pwesto na pareho lang naman yung apelyido o middle name. Sir Kiko, kayo ba naniniwala na kung sakali na maaprubahan ito pong political dynasty bill, somehow magkakaroon po ng bawas dito po sa mga issue o problema na kinaharap tuwing sumasapit po yung eleksyon, especially the vote buying? Kasi sabi nga nila, kapag nabawasan yung mga political dynasty, maraming mga bagong pangalan, kahit na hindi mayaman or walang sariling makinarya, makakatakbo sa halalan o eleksyon na sabi nila, ay may chance ako kasi hindi namang makakalaban ko, hindi na yung tatakbo, ay yung kilala ng mga pamilya ng politika sa ating bansa. Well, siguro may bawas po pero ayoko naman ding iparating sa iba na ito na yung pinaka-solusyon ng lahat, di ba? So, kahit na matanggal po natin yung political dynasties, kung merong isang politiko na marami yung pera, kung kamag-anak man niya o hindi yung susuportahan niya, ay pwede pa rin naman siyang mag-vote buying, di ba? Kung meron ding tsaka kahit na wala yung political dynasties pero walang magsi-step up mula sa iba't ibang mga sektor na ialay yung kanyang sarili bilang isang posibleng alternatibong leader sa kanilang lugar. Kung walang ganong magsi-step up, edi mananaig pa rin yung mga masasamang kalakaran sa mga lugar, no? So siguro bagamat tingin ko makakatulong itong political dynasty law, nasa taong bayan pa rin yan, no? So kung sa tingin natin hindi mabuting gawain yung vote buying, may anti-dynasty law man o wala, may tungkulin din tayo na humindi kapag inaalokan tayo ng ganong mga sobre, di ba? Ng suhod. Kung gusto natin ng bagong leader, in the end, tungkulin din natin na maghanap sa ating komunidad kung sinong alternatibo yung pwedeng maging kapalit o kung sa tingin natin tayo mismo yung may ganong kakayahan, tayo yung magsasakripisyo na mag-aalay ng sariling oras, sariling pagtatrabaho dito sa pagiging public servant po. So, yun, hindi po naman hindi anti-dynasty bill alone lang po yung magiging solusyon sa mga ganitong problema. How about the corruption, Sir Kiko, once na pasa na ito pong anti-political dynasty bill? How can this give somehow kahit syempre hindi naman talaga yung political dynasty bill lamang yung political dynasty yung ugat ng korupsyon sa ating bansa, pero paano po ito makakatulong sa usapin po ng korupsyon? Well, tingin ko po ito yung mas konkreto yung posible magiging epekto kasi isang sanhi nga ng corruption dito sa Pilipinas ay dahil nga magkakamag-anak yung mga nagbabantay dapat sa isa't isa sa ating politika. Yung checks and balances nga natin dapat yung nag-ooperate para maiwasan natin yung corruption ay pumapalya dahil yung bantay ng ating
mga halimbawa yung tagapantay ng ating district representative ay kamag-anak niya sa Senado, yung tagapantay ng alkalde ay kamag-anak niya na gobernador, di ba? So kaya yung checks and balances natin ay hindi gumagana ay isang malaking dahilan diyan ay dahil magkakamag-anak yung mismong dapat nagbabantay sa isa't isa. So kung tatanggalin natin yung political dynasties, hindi naman sa automatically gagana na lahat ng mga checks and balances. Pero kahit sabihin man lang natin na halimbawa kapartido yung umuupo sa governor tsaka sa mayor sa isang lugar. Okay, kung magkakasundo sila pero lumabas na may korupsyon, ang siguro parang nandyan na rin yung integridad ng partido na nakasalalay na kung palalampasin ng isang tao yung katiwalian ng kanyang partido na mismo yung ipapahiya. So merong incentive na magsumbong kahit na sa loob ka ng isang partido. Pero kung pamilya yung pinag-uusapan, medyo parang pagdangal ng pamilya yung pag-uusapan, walang incentive na magsumbong. So tingin ko mas konkreto mas malinaw po siguro yung magiging benepisyo sa atin dito sa issue ng korupsyon kung may tutulak nga natin yung anti-political dynasty. Tsaka nakita rin naman natin, di ba, na nung unang pumutok itong issue ng flood controls, yung isang pumuna ng mismong mga karaniwang mamamayan ay mga nepo babies sa social media na kumbaga bunga yan ng malalang issue ng political dynasties.